Hello po sa lahat po ng followers ni Kiran Dad Motovlog. Kamusta po kayong lahat? And welcome back to our channel po. Now for our video for today, for our episode for today, mag-unboxing po tayo ng bagong-bago at mainit-init na DJI Mic Mini. Ayan. Share ko lang po na mabilisan, no? Kasi actually wala po tayo talagang planong bumili nitong DJI Mic Mini kasi meron na po tayong ginagamit for the longest time. This is a very budget friendly na wireless mic na na-score po natin sa Shopee. Now, satisfied naman po ako dito, no? Maganda naman yung kanyang performance, yung kanyang quality, yung build quality. Hindi mo siya kalaing mumurahin lang. However, syempre po dahil puro DJI na rin po yung gamit natin, naka DJI Action Cam 4 po tayo, naka DJI Neo tayo. So, this one, yung TWN na mic na ginagamit natin ay hindi integrated at hindi siya ganun kasing ganda yung kanyang compatibility at yung kanyang sync dun sa ating DJI Action 4. Like for example, pag gagamitin natin to sa DJI Action 4 natin, kailangan pa nating i-connect ng cable yung kanyang receiver papunta do sa DJI Action 4 bago po natin siya magamit. Wherein, if gagamit tayo ng DJI mic, specifically itong Mini at yung DJI Mic 2, automatic na po siyang naka-connect sa ating DJI Action 4, no? So, mas mapapabilis yung trabaho and at the same time, mas seamless siya at of course, mas maganda yung quality niya since DJI na siya, no? So ito, papakita ko lang sa inyo yung ating ginagamit before natin mabili itong DJI Mic Mini. Yan. So siya yung TNW na nabili lang natin ito ng 1,300 sa Shopee. So meron na siyang isang receiver at dalawang transceiver, which is yung kanyang mga mics. So ayan din yung kanyang mga mga cable na kailangan natin if i-connect natin sa cellphone, sa camera, or kung saan pa man. Yan. So, yun. Medyo napatagal na yung pag-share natin, no? Kumain na ng oras. So, i-set aside muna natin to kasi eto yung ating focus for today. Yan. So, i-unbox natin to. Napadaan lang kami nung anak ko sa DJI Experience Store sa may SM Mall of Asia kasi namasyal kami sa SM by the Bay. And yun nga, dahil namurahan ako sa kanya, this is like half of the price of the DJI Mic 2. So that's the defining factor kung bakit na impulse tayo at nakapag-decide na bumili ng DJI Mic Mini. Yan. So if you can see, sealed pa po siya, hindi natin pinabuksan sa store after natin bilhin para sabay-sabay natin i-experience yung unboxing niya. Yan. So tingnan natin yung kanyang box muna. Dito sa harapan yan yung photo ng DJI Mic Mini, dalawang transceiver or yung kanyang mga mics. Eto, napakaliit niyan. Natuwa kami ng sobra nung anak ko kaya talagang the moment na nahawakan namin siya, talagang I was really up to it. So sabi ko, tara nak, bili na natin. Kakailanganin naman natin yan at magagamit naman natin sa ating mga adventure, sa ating mga vlogs, no? So ayun, ito yung picture, dalawang transceiver, isang receiver, napakaliit din ng kanyang receiver. Mamaya makikita natin yan. Sa gilid, www.dji.com.
Sa kabila, DJI logo. And sa likod, ito yung kanyang mga specifications at yung mga kasama sa kanyang package. Yan. So, ito yung mga features na specific kay DJI Mini, no? So, yan. Isa-isahin natin. First one, 10 grams. 10 grams lang po yung kanyang transceiver or yung kanyang mga mics. So, small, ultralight, and discreet. So, sobrang liit niya. Talagang hindi siya pansinin. Unlike do sa DJI Mic 2 or yung ating TNW, medyo malaki siya. So, kapag papasok kunyari tayo sa mga events and medyo mahigpit sila, right away mapapansin nila na may nakakabit na mic sa atin. And in some cases, syempre pagka hindi pwede yung vlogging dun sa event, of course sasawayin tayo at ipapatigil yung ating vlogging, no? So for this one, napaka-importante niya, sobrang discreet, kahit saan maipasok natin siya without being noticed. Yan. So yung second feature niya, high quality audio with stable transmission. Yan. So of course DJI yan, solid na solid ang quality niyan pagdating sa connection. Hindi siya nagpuputol-putol. And for some cases do sa TNW natin, no, medyo nakaka-experience tayo sa kanya ng paminsan-minsan medyo nagpuputol-putol yung kanyang connection. Yan. So with this one, guaranteed na sobrang stable ng connection niya at ng transmission. So number 3, 48-hour operation with case. Yan. So bukod din sa charge ng mga receiver at transceiver, meron din pong may battery din po si case. So parang 48 hours total yung kanyang operation hours kasama yung battery dun sa case. Yan. So kung maubusan man kung sakali yung ating mga transceiver at receiver, pwede nating i-charge gamit yung ating carry case. Yan. Number 4, DJI Osmo Audio. So, direct connection for premium sound quality. So, ito na nga po yung sinasabi natin, no? Na you don't have to connect any cable kapag i-connect natin siya sa mga DJI equipment. Like yung ating DJI Action 4. Just by turning on the unit, basta na-pair na natin siya, we don't have to use any cable anymore or we don't have to connect it anymore the second time na gagamitin natin siya. So right away, pag on mo pa lang nung Action 4 at nung mic, automatic na nakakonect na siya. Alright? Number 5, 2-level action noise cancelling. Yan. So, eto na-experience ko dun sa ating TNW na kapag naka-on yung kanyang active noise cancelling, medyo sablay yung kanyang tawag dito, yung kanyang quality, yung kanyang sound. So most of the time hindi natin ginagamit yung active noise cancelling nung ating TNW. Yan. So matetesting natin yan kapag ginamit na natin. And last but not the least, automatic limiting to prevent audio clipping. Yan. So may mga pagkakataon na medyo malakas yung mga sources ng sounds, no? Like yung ating boses, kunyari sumigaw tayo and nakatutok yung mic sa bibig natin. With other wireless mics or even yung mga wired mics, nagki-clipping siya, no? Or yung parang medyo nag-mute ng bahagya yung kanyang recording, yung kanyang sound kasi malakas nga yung source ng sound. Yan. So for this one, they are promising na kahit na medyo may kalakasan yung sound na mapipick up nung mic, no, the AI will prevent the sound from clipping. Yan. So matetesting din natin yan once ginamit na natin siya. So without further ado, ayan, eto, andito yung mga kasama sa package. Well, anyways, pagbukas naman natin, makikita naman natin lahat yan. So, wag na nating isa-isahin. And let's go directly to the unboxing. Yan. So, saan ba natin siya bubuksan? Dito na lang siguro. So, medyo maarte tayo sa gamit. And even yung box, ayaw nating
nasisira, no, kapag ina-unbox natin siya or tinatago natin siya. Yan. So we'll make sure na dito lang natin sa ilalim siya tatanggalan ng plastic. Arte, no? Yun. Alright. So sana mabuksan na siya dito sa ilalim. Alright, yun. Okay, so success. Hindi na natin kailangan tanggalin lahat ng kanyang plastic. So ilabas na natin yung mga laman niya. Ayan. So i-set aside muna natin itong baksa. Ayan. Okay, so yung isang package, this consists of yan, mga stickers, manuals, and warranty card siguro. So hindi na natin bubuksan to, diretso na tayo doon sa mismong mic. Alright, so ang ganda ng pagkaka-package niyan, and yung plastic, ang ganda. Protektado yung yung pinaka item natin, pinaka unit natin. So bubuksan na natin siya. Ayan, naka siya, no, naka dikit yung plastic niya. So ipe-preserve din natin yan para hindi siya masira. Okay, so right away, ito ang bubungad sa atin, yung kanyang carry pouch. Woo! Grabe, ang ganda. Ang solid, ang premium niya, no? Yan, no? May zipper. Yan, may hawakan. And yung logo ng DJI. And anong tela ba siya? Siguro waterproof siya, no? Not sure, pero most likely. Yan. To protect it from being wet. Kasi syempre dadalhin-dalhin natin siya kung saan-saan eh. So, 1, 2, and yung kanyang mismong carry case or charge case at yung kanyang mga mics nasa loob. So ito, yung kanyang dead cat or yung kanyang wind visor. Yan. Yung ano to, para kahit mahangin, hindi maririnig yung hangin kapag nagre-record tayo. So isang gray at isang itim. Yan. Tapos ito, yung kanyang cable, mga charging cable at yung kanyang 3.5 TRS ba to? TRS cable. Ayan. So hindi na muna natin bubuksan to, and didiretso na tayo dito. Ayan. Okay, so buksan na natin tong ang main event. Sorry medyo maingat tayo eh. Maarte tayo sa gamit. So iniingatan ko kahit yung pagbubukas ng plastic. Ayun. Alright, so ito na yung ating mismong carry case or yung kanyang charge case. And yan, naka-ano pa naka-sticker pa yung kanyang lock. So buksan natin ng dahan-dahan. Sorry na talaga. Maarte po tayo sa gamit. Ayan. Ay nako, ayaw pa magpabukas eh. Okay. So the moment we've been waiting for. Taran! Ito po yung kanyang laman ng kanyang carry case. So meron pong indicator kung ilan pa yung battery na natitira. So 4 po yung ilaw, so it means 25% per LED light. So right now 75% yung kanyang laman. Yan. So tingnan muna natin yung kanyang receiver. So napaka solid. Ganda. Okay. Yan. So meron din siyang
pihitan ng kanyang gain. So 0 plus 9, teka, i-ano natin, i-focus natin ng malapitan. Yan. Okay, yan. So, meron siyang gain 0, plus 6, plus 12, and minus 6 at minus 12. Yan, baliktad eh. Yan, o. Okay? Ito yung kanyang ilaw, indicating na naka-on siya and nag-ooperate siya. Napakaganda, ang solid, pati yung logo ng DJI, silver siya na naka-embossed. So it really looks premium na premium talaga. Meron na Type-C charging port, meron din yung kanyang charging pin. Yan, ito yung nagcha-charge pag nakalagay do sa kanyang carry case. Yan. And meron siyang 3.5 millimeter jack pagkakakabit natin siya sa mga camera. Yan, dito most probably kinakabit. And yung kanyang sync or link button to, if I'm not mistaken. Yan. Alright, so yan o, ang ganda nung kanyang ang tawag dito, yung kanyang pinaka clip. Alright, so punta naman tayo dun sa kanyang transceiver or yung kanyang mic. So tingnan nyo, oh, grabe oh, napakaliit oh. Ang cute. Ang cute niya, grabe. Alright, so ito nakakabit na yung kanyang magnet. Hindi natin alam kung paano tanggalin to, no? Ayun, yun. Grabe, ang lakas ng magnet niya. So ito yung kanyang magnet para pwede nyo ikabit sa sa inyong mga damit. Yan. Without using the clip. Yan. So tabi muna natin to and tingnan natin na malapitan itong mic or yung transceiver niya. So ganun din yung logo ng DJI, napaka premium. Embossed din siya with silver accent. Sa baba yung kanyang charging pin, yung contact pin niya. Meron siyang LED indicator sa kaliwa at meron din sa kanan. Not sure kung saan yun sa kanan. Tapos yung kanyang mga buttons naman, eto, power button at yung kanyang pairing or link button. And of course, yung sa ibabaw yung kanyang pinaka mic. Ayan. Grabe, ang liit. Mag-enjoy tayo dito. Ganda niya. Alright, so yun lang. Grabe naman dumikit yun. Solid. Yan, so ito yung mga kasama niyang mga cable. Paano ba tinatanggal to? Ayun. Alright, so ito Type-C. So pang connect sa cellphone and sa iba pang camera. Alright, so yun lang. Napaka solid and well, if ako tatanungin, I highly recommend this one, lalo do sa mga nagba-vlog and gusto na malinaw yung kanilang mga audio, kasi sabi nga nila hindi lang yung video ang importante, actually mas importante yung audio kapag nagpe-present tayo. Yan. So mapapakinabangan sobra ng mga kapatid nating vloggers to. Alright, so sugod na sa mga DJI stores or yung mga sellers ng mga DJI products. So maglalagay rin tayo ng video. Try natin siyang gamitin with the Action 4 para makita rin natin at mabigyan ko kayo ng sample kung gaano siya kaganda, gaano kalinaw, and gaano ka-solid yung kanyang performance. So yun lang, let's pack it up and iiwan ko kayo ng video sample na ginagamit natin siya dun sa ating Action 4. Yan. Alright, so ito tatry nating i-connect yung
ating mic or yung kanyang transceiver dito sa ating Action 4. Ayan. Okay, yan no. So, pipindutin lang natin yung kanyang pair button. Ayan, ayan connected na. Ayos. Ganun lang kasimple. So, napakadali niyang gamitin and eto na yung kanyang audio gain. Test mic, 1, 2, 3. Test mic, 1, 2, 3. Ayan. So, nakikita natin yung pick up ng kanyang sound. Okay? So, ngayon, tatry nating mag-record gamit yung Action 4. So, tingnan natin kung paano ba yung kanyang quality pagka ginamit natin itong mic sa pagre-record. Okay, so let's go. Test mic 1 2 3, test mic 1 2 3. Ayan, so kung makikita natin gumagalaw yung kanyang gain bar no. Actually umaabot siya or pumapalo siya sa critical or maximum, which is yung kulay pula. Yan, and dito natin matetesting yung kanyang feature na anti-clipping. Yan, so nabanggit natin yan kanina dun sa unboxing, dun sa nakasulat sa likod ng box, and kapag inedit na natin ito, dun natin makikita if totoo ba talaga na kahit nagma-maximum yung kanyang pickup ay hindi siya magki-clip. Alright, so yun lang. So hopefully nagustuhan nyo ating episode for today and nabigyan natin kayo ng mga insights patungkol sa dito sa bagong DJI Mic Mini. Ayan. So from Quezon City, it's Brian of Thank Kid and you Dad and Motovlog. see you in the next video.